Last time mga bossing, I made a statement on one of my vlogs at sinabi ko doon na magkaiba ang Everest 4-wheel drive sa isang Ford Everest na 4x4. And syempre, some people made me again a laughing stock. So pinagtawanan na naman po nila ako. And they say na magkapareho po ang 4x4 and 4-wheel drive. Sa mga hindi po nakapanood mga bossing, ito papakita ko lang po sa inyo yung clip niya. Ito po yung Everest ko na to is a 2023 model. Yung next generation na po yan. So, iba na po yung itsura niyan, yung mags, bi-turbo, and 4x4 po. Ito po yung Ford Everest ko, kauna-una akong Ford Everest na 4x4. Yung mga dating Everest naman po kasi is 4-wheel drive. So, magkaiba po yung 4-wheel drive and 4x4. Ayan mga bossing. So, yan yung eksaktong statement na sinabi ko. So, if you are too hooked sa meaning or sa general term ng 4x4 and 4-wheel drive, is hindi mo talaga ako maiintindihan. But, if you are a Ford Everest owner and nagkaroon ka ng isang 4-wheel drive at ng 4x4, ito pa iintindihan yung mga bossing kung bakit ko nasabi yon. As of now mga boss, pagpasensyahan nyo na, meron lang ako ritong isang Ford Everest 2018 model na 4-wheel drive mga bossing. Ito yung naka 3.2 liter pa yung kanyang makina. Itong mga gantong model mga bossing, nag-start yung gantong 4-wheel drive system ni Ford Everest noong 2015 up to 2022. Ibig sabihin, yung 2023 up naman mga bossing, inilabas nila yung 4x4 na Ford Everest mga boss. Meron akong Ford Everest 4x4 noong nakaraan, so yun yung una kong ipapakita sa inyo. Simula 2023 mga bossing up to now, yung mga nilalabas na top of the line na Ford Everest Titanium is naka 4x4 na yung kanilang drivetrain mga boss. As I said kanina, yung 4-wheel drive is hanggang 2022 na lang. So ito papakita ko sa inyo kung ano yung kaibahan ng Ford Everest na 4x4 tsaka nung 4-wheel drive. Okay, so ito yung dati kong Ford Everest. Ayan, 2023 model yan. Kung makikita ninyo dito sa likod pa lang is meron siyang emblem at nakalagay na dyan is 4x4 mga bossing. Kagaya na rin siya ng Wildtrak, ng Raptor na 4x4 ang inilalagay. Pero yung mga unang Everest mga bossing ang nakalagay is 4-wheel drive. Okay, so word lang ba yung kaibahan nila mga bossing? Actually hindi mga boss. Ito ipapakita natin sa loob. Sa loob ng isang Ford Everest Titanium 4x4 mga boss, makikita ninyo dyan sa kanyang center console na meron dyang knob. Knob yan para mag-switch from 2 high, 4 low, pero mga bossing, ang ibig sabihin, itong 2023 up na Ford Everest, all-time mga boss on normal driving condition, yung 4x2 lang ang gumagana. Meaning, yung rear wheel drive lang niya ang tumutulak sa sasakyan para tumakbo. Ipipihit mo lang yung knob niya kung gusto mo siya maging 4x4 high or 4x4 low. Meanwhile, dito sa ating Ford Everest na 4-wheel drive, eto mga boss, ipapakita ko sa inyo. Ayan. Makikita nyo rito sa kanyang center console mga bossing, na ang tanging knob lang na makikita ninyo is eto. Para sa kanyang terrain selector. Kung normal, kung grass, kung muddy, tapos yung rock. Pero wala kayong makikitang knob dito para maging 2 high, 4 low. Meron dito 4x4 lang. Tapos yung differential lock. Pero walang 2 high, walang 4 high. Ang ibig sabihin mga bossing, yung gantong klase ng Ford Everest mga boss is a full-time 4-wheel drive. From normal condition mga boss, laging umaandar or tinutulak ng apat na gulong. Apat mga bossing ang iyong sasakyan. Unlike dun sa bago mga boss na yung rear wheel lang ang tumutulak sa sasakyan on a normal driving. Wala tong option mga boss para yung likod lang ang tutulak sa sasakyan. Wala. Wala po siyang 2 high option mga bossing. Yun po yung sinasabi ko sa inyong pagkakaiba ng Everest na 4-wheel drive sa Everest na 4x4 mga boss. Ito mga boss, kahit anong gawin nyo dyan, lagi pong 4 na gulong ang tumatakbo dyan. 4 high po siya lagi. Wala kayong option to make it 2 high lang. Ngayon, yung Everest nito, ganun ang sistema niya. Kahit yung Ford Explorer mga boss, Ford Explorer is also a full-time 4-wheel drive. Wala kayong option doon para gawin siyang 2 high lang or yung rear wheel lang ang gagana. Lagi po siyang 4 wheels po siya lagi. Actually, ang kaibahan na nga lang ng 4-wheel drive ng Ford Everest sa
Sa all-wheel drive is yung differential lock eh. Okay, kasi yung all-wheel drive mga boss is walang differential lock. Unlike sa four-wheel drive nga nito ng Ford Everest, makikita nyo may button for differential lock. Ito nga po. Ayan. Okay. So yung differential lock naman na yan mga boss, syempre ginagamit natin yan in off-road kapag nabalahaw kayo. So maglalak yung differential para sabay na umikot yung parehong gulong. Okay, pag nabalahaw kayo sa mud, sa sand, ginagamit natin yon. Pero sa normal driving condition, sa normal roads, hindi natin ginagamit ang locking differential na yon. So kaya ko po sinabi sa inyo sa video na magkaiba po ang four-wheel drive ng Ford Everest sa 4x4 ng Ford Everest, kasi baka mag-expect po yung iba sa inyo na halimbawa hindi pa kayo nakakabili ng Ford Everest tapos gusto nyo ng 4x4. You want it 4x4 kasi gusto nyo minsan 2 high, minsan 4 high. Tapos bumili kayo ng gantong modelo. Tapos pagkabili nyo, bigla nyo itatanong sa kasa, "Sir, bakit walang 2 high? Bakit walang 4 high? Bakit ganon?" So, doon kayo magugulat. Alam nyo mga bossing, iba pa rin mga bossing yung may proper knowledge about sa car na binibili ninyo mga boss. Okay? So, don't expect na merong 2 high yung mga ganitong klase ng modelo kasi wala po mga bossing. Always siya, kaya nga po siya tinawag na full-time 4-wheel drive mga boss. There are no way para ma-disengage nyo yung front wheels or ma-disengage nyo yung rear wheels. Lagi po silang sabay umiikot all the time.